Hi, hello po. Para to sa mga naghahanap ng work at home at nagbabalak mag-work at home. Anyway, backstory tayo. Nung nasa Saudi pala ako at nagbabalak na ako mag-sit for good, iisip ko na ano kaya yung magiging work ko. So, at that time din, nag-boom yung work at home. So, parang in-explore ko yung mga option doon. And, meron ako rin makita like medical virtual assistant. Isa yun sa mga na nakita ko option at saka para sa kung gusto ko yun. Anyway, inakal pala pag-uwi ko. Hindi naman pala ganun kabilis ka daling mag-apply doon. Parang madami yung process. So antay lang habang nagdaan yung months sa nakahanap ko ng work at home, meron tumawag sa akin na I think Optum company yata yun, which is malaking insurance company dito sa US at nag-outsource sila sa Pilipinas. So yun, in-interview nila ako tapos kasi parang yung ano nun is pag-studyhin ka nila tsaka at the same time may sahod na like hindi class yata yun. At saka after nyan, pag nagkasama yung exam, malaki yung sahod mo pero ano ka bound by pagkakasali. So yun. So hindi ko tinanggap yun kasi during the time malapit na kaming umalis papunta dito. So, yun. And story na yun. So, habang nandito na ako sa US, hindi mo wala sa isip ko yung medical coding. Parang gusto ko talaga siyang matutunan. At saka, gusto ko ng work at home. Yun talaga yun. So, anyway, fast forward. So, sa agency ko, meron kaming continuing education allowance na 400 every year. Tapos, kung hindi mo yun magamit, hindi yan siya na-roll over the next year. So, ang ginawa ko is, ginamit ko yung 400 na yun para bumili ng books. Tapos, nag-aaral ako online, YouTube, lahat. Wala ko YouTube after iba-ibang site. Tapos, the next year naman, tinansya ko na bagong year, para may bago na naman 400 doon sa continuing education allowance. Tapos, ginamit ko yun para kumuha ng exam. At, actually, mahal yung pag-exam eh. Kasi yung kinuha ko, kasama na yung membership. Tapos, yung exam na yun, parang sa bundle na yun is twice na kumuha. So, parang nasa ano yun, nasa malapit-lapit ng $700 so, yun, gamit na gamit ko yung mga continuing education allowance na yun sa pag-aaral ko ng medical coding. Anyway, so, binigyan ko yung self ko ng 3 months para kumuha ng exam. Ano yun? Imagine, parang, meron pa ako part-time job yung first, dito, 7 days sa week ako nag-work. So, kunti lang yung time na pag-aaral ko, pero, di ba, yung last days, nag-quit na ako dun sa second job ko, tapos full-time na ako mag-aaral ng medical coding. So, yun, sa first try ko, fail talaga yun. Kasi nga, parang, nag-quit ako ng time eh. Merong time pala sa gilid ng computer, which is, hindi ko siya hindi ko napansin na may timer pala doon. Sa buhisip ko, walang timer, tapos wala namang clock around the exam room. Kaya parang na-overestimate ba yun? Ayun, siguro, nalaman ko na nandun ako sa last part, yung 10 case study, 17 minutes na lang. Oh my God. Yung kabog ng dinig ko, dinig ko. Ayaw ko nang maulit ng grabe. Tapos, ayun nga, wala na, binawasan na lang, tapos answer ka na lang mag-answer, kasi nga, parang sabi lang man natapos mo, ang sila mo lahat. Kaya, pero after ng exam, parang alam kong 50-50 ako. Parang alam mo yun, 50-50 ako. Sabi nila, nung sinabi ko na yun, sabi nila, ang nakalagay doon, after 7 days, working days. Pero, or 5 days. Anyway, hindi naman naabot ng ganun kasi nung pauwi na kami after 12 o'clock kasi natapos yung exam. 4 hours pala yung exam. After, di ba 12, 8 ako nag-start, 12 natapos. Siguro mga 2:30, meron ng email sa akin na hindi siya nag-email ng fail. Kumbaga, ang email niya is rescheduled your exam kasi nga, di ba, yung ginawa kong package dun sa membership at saka exam is twice na kumuha. So, yun nga, so failed. So, kung kailangan ko kumuha ulit. So, pagdating ko ng bahay, nagpa-reschedule agad ako ng after 1 month. So, June yun, no? By end of July, nagpa-reschedule na ulit ako ng exam. Kasi baka pag matagal, makawalan ako ng gana ng exam. So, yun. So, more on study ulit. Tapos, naghanap ako nag-isip ako kung paano ko mabibit yung time. So, anyways, ang ginawa ko is, dito yun, no? Tingnan mo dito. So, aside sa tabs, yung E and M, what's this? Yung E and M niya is nilagyan ko lahat ng code dito sa gilid. Kasi hindi siya, yung number niya, hindi ba sunod-sunod din, nakapalito kaya, ayun, ginanyan ko siya, meron siyang, lahat niyan, sinulat ko yung, yung code sa labas. Tapos, ang ginawa ko, dito sa CPT, ito ba yung CPT? Dito sa CPT, parang hinati ko na siya na, nilagay ako ng tab dito na, dapat by 2 hours, tapos ko na yung part na yun, which is, tumiming doon siya sa tansya ko, kasi, by, and then check ko na yung time sa gilid ng computer eh. So, pagdating ng 2 hours, sakto nandun na siya dun sa bookmark ko na dapat tapos na ako sa part na sa 2 hours na yan. Which gives me a lot of time para dun sa case study, which is, enough talaga yung time. Tsaka, may ano pa nga eh. Sobra pa nga eh. Nakabalik pa ako sa ibang chapters. Na-review ko pa yung ibang part na exam. So, yun. Tsaka, bumili pala ako ng practice exam sa AIPC ng, I think nasa $85 yun. So, ayun. Anyway, nalala ko lang. Yung worst exam ko pala, yung score ko doon is, di ba, 70 yung passing. By 3 points lang, 67. Naku, sayang mo. Nakakainis, nakakatawa na malaman mo na 3 points na lang or 1 point na lang, pasado ka na. Anyway, ganun talaga yung ano. That's how it is. So, ayun, kung sino man ang gustong kuha ng exam, meron po akong, yung practice exam ko kasi,
available yun for 1 year. Sayang naman kung hindi ko ma-share. So, kung gusto niyo po ng practice exam, maganda yun kasi may timer yun. At saka, yung matatansya mo yung bilis mo doon sa pag-code. Kaya, parang in-advise ko yun sa ano yung sa makukuha ng exam. Kasi, hindi naman ako nagbayad sa review center, diba? So, yun na lang, yung expenses mo doon. Yung tawag dito, yung practice exam. Yun lang, kung pali wala akong may nakalimutan i-share.